Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo lang po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, itong mga Gen Z na ito, no? Itong mga Gen Z na mga congressman or congresswoman, no? Itong mga to, feeling nila sila ang mga bagong henerasyon, mga bata, no, napapalit sa mga OG, mga old guard na mga mambabatas, lalo na diyan sa House of Representatives. Feeling nila kayang-kaya na nilang pamunuan, no? Feeling nila kami ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero paano masasabing pag-asa ng bayan ang mga ito kung ang mga utak ay utak biya? Yung mga nagpapapansin lang, feeling matalino, feeling magaling, yun naman pala mga bobot, mga tanga, no? Feeling mga entitled, mga nepo babies kasi, mga kababayan. Sino tinutukoy natin? Di yung dalawang tanga diyan na si Meow Meow at si Ngak Ngak. Si Meow Meow, kilala nyo na yan. Nautusan lang bumili ng pet food, ng pusa food, napunta ng Kongreso. Eto namang isa, feeling niya, bilyonaryo ako, magaling ako, meron akong solar energy, pwede na akong magkongreso, lalabanan ko ang korupsyon. Silang dalawa, mga bugok. Ang dapat sa inyo, pag-untugin ng ulo, no? Para magising kayo sa katotohanan na hindi porket Gen Z kayo, no, kayo ang future generation daw ng bansa, kayang-kanyo nang ibuli ang mga nandyan ng mga old guard. Hindi po. Learn from them, pero don't learn from their corruption. Learn how to act maturely. Learn how to have a good moral and right conduct. Kaso ang problema, mga nepo baby kayo Hindi kayo nakaranas ng hirap Puro pasarap ang ginawa ninyo sa buhay ninyo. Tapos pupunta kayo ng Kongreso, magmamayabang kayo. Ngayon mga kababayan, ito talagang si Congressman Meow Meow, bastos, no? Pati patay, binastos. Akala ko mga dilawan lang ang gumagawa nun. Yung mga ibang dilawan dyan, hindi po lahat paano nila bastusin ang labi ni Apo Lakay? Di ba? Senator Kiko Pangilinan. Yung isa dyan na tokmol na vice presidente, si Sara Duterte. Eto naman, si Congressman Meow Meow Barsaga, ang sabi niya, kasi binabatikos niya si Libiste tungkol doon sa 2 million Christmas bonus daw ng mga mambabatas. Ang sabi niya, mali po si Congressman Libiste. Wala po akong natanggap na 2 million Christmas bonus kasama na si Congressman Acop na nasa impyerno. Ay putragis mga kababayan. That is so despicable. Okay lang sana sabi mo wala kang natanggap Batikusin mo yung mga buhay. Dahil pwede kang balikan. Bakit mo isasabi, babatikusin, wawalang hiyain, yung taong namayapa na? Paano yan makakabalik sa'yo? Paano ka iriribatal niyan? Paano pa makakapagsalita ang patay? Di ba napakabastos mo? Ngayon, sabi ng mga netizens, mga kababayan ay oo, kasama ang tatay mo. Di ba? Masakit din yon. Siguro ito walang pakiramdam, mga kababayan. Heartless. Unempathic. Alam niyo yung empathic? Yung may feeling ka ng awa, nalulungkot ka kung may taong nalulungkot, masaya ka kung masaya sila. Wala po ito Pero mo sabihin mo yan, tapos balikan ka ng netizens doon sa mga doon sa kanyang FB page na pinost yan, yung mga netizens ang sabi, oo, kasama ang tatay mo. Ibig sabihin yung tatay mo nasa impyerno rin. Gonggong! Ibig sabihin, winawalang hiya mo, pati tatay mo. Anong maisasagot sa iyo ni late Congressman Romeo Acop? Anong nagawang masama sa iyo ni Romeo Acop? Patay na po yung tao, dapat galangin na lang natin bilang isang mabuting kabataan, para maging isang ehemplo ka ng kabataan. Wala po So yan ang mga Gen Z? Ganyan ba ang ugali ninyo ng mga Gen Z? You don't know how to respect?
Baka pati sarili nyo, hindi nyo alam respetuhin. Ibig sabihin, hindi ka marunong respeto sa sarili mo, hindi ka marunong magbigay ng respeto sa kapwa mo. So therefore, hindi ka namin dapat respetuhin because you don't know how to show respect to your fellow men. Bastos! Ika nga nila, dead man tells no tale. Paano pa? Ha? Rest in peace po kay late Congressman Romeo Acop at condolences po sa pamilya niya. Dapat ang pamilya nito, alam ko may anak po itong congressman, si Congressman Romeo Acop, the late congressman and the late general po yan. I think general siya no? O, correct nyo na lang ako kung general po siya sa police. Ha? Dapat yung congressman na, kung meron man congressman na, alam ko congressman yung isa sa anak niya ni. Kailangan dalhin mo sa ethics committee ulit itong si Barsaga. Bastos po. Biruin mo nasa impyerno, patunayan mo na nasa impyerno si late Congressman Romeo Acop. Ako po nagagalit ako sa mga taong ganito eh. Patay na nga, hindi nyo pa alam bigyan ng respeto. Maski nga yung mga masasamang tao, nire-respeto pa rin eh. Kung walang magandang masabi, manahimik na lang. Ang batikusin mo yung mga buhay. 'Di ba? Hindi yung idadamay mo pati patay, nakakahiya po, walang galang. Ito ba ang sinasabi nyong kabataan ng pag-asa ng bayan? Bastos? Anong magiging henerasyon natin? Puro mga bastos? Hindi po ganyan ang ano ba yun, nakalakihan ng mga Pilipino. Hindi po yan ang ating kultura na puro mga bastos. Magagalang po ang mga Pilipino. Di ba? Baka nga yung mga yan eh. Pag dumaan yan, may nag-uusap ng mga matatanda, yung may mga edad sa kanila. Dadaan lang sila, walang excuse me, wala man lang yung pasintabi po. Yung ganon. Di ba? Tayo, ganon tayo eh. Wala pong ilang madadaanan, nag-uusap sila. Gaganon tayo, yuyuko tayo. Excuse me po, pasintabi po, ganon eh. At least gumaganon tayo, gumagalang tayo, rumirespeto. Itong mga kabataan na sinasabi nyong Gen Z, mga zombie, mga bastos, mga walang galang, hindi naman po lahat. Ha? Ito lang si Barsaga at yung mga kapwa niya, mga gunggong, na nakakahiya po. Ano kayang tinuro ng magulang dito? Ayan, mapapasok na naman ng magulang mo, damay naman ng magulang mo, pero wala kang pakialam. Kasi bakit? Wala kang puso eh. Unempathic ka. Wala kang empathy and apathy. Gonggong. Punta naman tayo kay Libiste. Yung ito na namang isa din Gen Z na ito. Nakatulad ni Meow Meow. Isang ngak-ngak. No? Sinasabi niya na may mga congressman daw po na nakatanggap ng Christmas bonus. Nagpakita pa siya ng mga cheque na nakapangalan daw sa kanya. Ay nako. Binira po siya dyan unang-una ni Representative Irice. Hindi totoo yan. Sabi ni Irice, yan ay MOEE. Operating expenses yan na ibinibigay talaga. Accounted yan, budgeted yan. COA, COA audited yan. Yan yung binibigay na budget para i-operate sa aming mga distrito, sa aming mga sahod, sa aming mga pasahod, sa aming mga staffs, and additional expenses. Sabi nga ni Irice, ako abonado pa ako. Kasi kung may mga, halimbawa yung distrito ko, nasasakupan ko sa isang barangay, may magpapaparty, may magpapaganito, kulang. Tapos mag-request ako, ang tagal-tagal pa. Diba? Ganon din binanatan siya ni Puno sa ni Representative Alvarez ng Palawan. Sabi ni Antipolo Representative Puno, hindi totoo yan. Yang sinasabi niyang 2 million, ano po yan eh? Sahod po yan. At mga expenses din namin. COA audited. Parang sila nila Irice. Itong mga OG na ito, alam nila. Diba? Pero itong mga Gen Z, naghihinala, hindi muna magsaliksik, hindi muna matuto sa mga OG, sa mga old guard, sa mga seasoned veteran na mambabatas. At sabi pa ni Puno, meron din nakapaloob dyan na extra na pa-Christmas. Ano yung pa-Christmas? Sabi niya, binibigay ito, sanction ito, aprobado ito para yung mga distrito mo, kung meron tulad nitong holiday, may pa-Christmas si barangay kapitan, si mayor, magpapapiesta. Meron dyan. Pero yan ay COA audited. Aprobado po yan. At the same time,
Hindi pwede yung budget mo. Halimbawa, si Puno, sabi niya, ang distrito ko umaabot ng 250,000 katao. Tapos yung isang distrito naman dito ni ganito, District 2, 200,000 lang yung hawak niya. Hindi pwedeng pareho kami ng budget. Our budget depends on the number of our constituents at kasama rin yung mga staff namin. Nakakahiya, di ba? Hindi mo na magsaliksik. Basta na lang nilalabas ka agad para lang may issue na naman siya. Para mapagtakpan yung issue niya na tinanggal yung kontrata na 84 na mga renewable energy niya, gago. O ganun din po ang sinabi ni Representative Alvarez ng Palawan. MOEE po yan. Wala kaming Christmas bonus na sinasabi niya. Baka siya nakatanggap. Di po ba mga kababayan, napakagunggong talaga. Yan ang mga Gen Z na mambabatas ninyo, itong dalawang gunggong na ito. May isa pa dyan eh. Ang tabayanan nyo, maglalabas din yan ng kagaguhan at kabubuhan at katangahan. No? Mga Gen Z na akala mo ang tatalino. No? Mga Gen Z na mga anak ng mga politiko pero hindi natututo, hindi nagabayan ng husto ng mga magulang, di ba? Loren Ligarda? Di ba? Yung nanay mo, ikaw, meow-meow. Oh, wala nating idama yung kanyang ama. Yumao na yon. Huwag tayong tumulad sa kanila. Igalang natin yung mga yumao, mga kababayan. So nakakahiya po itong mga Gen Z na mga mambabatas na ito. Piling matatalino, pero mga entitled at nepo baby. Mga bugok, mga bobot tanga, basta talaga mga ewan ko ba? Nung nagsaboy ng katangahan at kabobohan ang Panginoon, kinuha lahat ng mga DDS. O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.